Hello again everyone! Welcome back to our Bilao serye. Mga order pa natin ito nung Sunday kaso hindi ko nga lang na-edit agad dahil nga sobrang busy. Madalas kasi talaga ay pagod na ako kaya wala na talaga akong time mag-edit ng ating mga videos. Pagkatapos din kasing makapagluto ng mga orders ay magliligpit pa, maglilinis at syempre isusunod pa lahat ng mga gawaing bahay. Kaya madalas talaga ay hindi na ako nakakapag-edit ng ating mga videos. Kung minsan ay nakakapag-edit man ako ay hindi na ako nakakapag-voice over. Inaabot din kasi ako ng mga 2 to 3 hours sa pag-voice over kahit napakaikli nga lang ng ating mga videos. Hindi rin po kasi ganun kadali ang pag-voice over. Dahil minsan ay ang hirap din talagang mag-isip kung anong sasabihin mo tungkol dun sa video. At bumalik na nga tayo sa ating mga pa-order. Bale 4:30 nga ng umaga ay nagising na ako dahil ipipick up ang first order natin ng mga 8:30 ng umaga. Bale ang order ni first customer ay 50 pieces na puto at 50 pieces na kutsinta. Una ko na nga munang ginawa dyan yung 50 pieces na puto at 50 pieces na kutsinta na order sa atin ni first customer. Bale hindi ko nga sinabay yung mga order ni second customer dahil ipipick up pa ito ng mga 3 PM. Order nga pala ni second customer sa atin ay 2 bilao ng puto, 2 bilao ng butchi at 1 bilao ng kutsinta. Mga bandang 10:30 ay nag-check ako ng mga messages at may order nga sa atin si third customer. Bale ang order niya ay medium size na pansit at lumpiang Shanghai. Kaso ang sabi ko sa kanya ay hindi ko na nga maihahabol yung lumpiang Shanghai kasi nga ay medyo marami yung ating order. Kailanganin na rin kasi na pumunta pa ako sa palengke para bumili ng gagawin nating lumpiang Shanghai o kaya ay lumpiang gulay. Hindi kasi talaga ako nag-i-stock ng gulay sa bahay dahil madalas ay nasisira ito. May time kasi na pag may stock ako ay wala namang nag-o-order kaya nanghihinayang naman ako. Bale yung pansit lang talaga yung pwede nating iluto para kay third customer. Buti na nga lang ay may repolyo at carrots sa bahay. Kaso nga lang ay walang beans. Hindi ko na nga rin nilagyan ng beans dahil wala na nga talaga akong time mamalengke. Pagkatapos ko ngang maluto yung ating mga puto kutsinta ay naligo muna ako dahil sobrang init talaga. Pagkatapos ko ngang maligo ay nagpack na rin ako ng mga niluto nating puto kutsinta. Ever since talaga na nag-start kaming magpa-order ay ang madalas na ino-order sa amin ay puto kutsinta. At madami nga sa ating mga customer ang nagustuhan yung lasa at timpla ng ating puto kutsinta. Pero syempre nung una ay dumaan din kami sa trial and error. Pero syempre dati ay may mga time na hindi maganda yung pagkakaalsa ng puto, may mga time naman na medyo matigas yung kutsinta. Kahit gaano ka pa katagal na nagluluto o kahit memorize mo na talaga yung lahat ng ingredients ng gagawin mo, ay may mga time pa rin talaga na nagkakamali ka. Very thankful pa rin ako dahil yung mga customer natin na nakapag-try ng mag-order sa atin ay paulit-ulit na lang silang nag-o-order. Sa tuwing nagdi-dispatch ako ng ating mga pa-order ay lagi ko talagang iniisip kung nagugustuhan ba nila ito, tama ba yung timpla ng niluto ko, nagustuhan ba nila yung lasa. Madalas talaga ay ganun ang aking iniisip. Lagi talagang may halong kaba at excitement kapag nagluluto tayo. Ganun nga lang siguro talaga kapag ang niluluto natin ay para sa ibang tao. Hindi natin maiwasan na isipin na baka hindi nila magustuhan. Isaktong sukat naman ang bawat ingredients na nilalagay namin sa aming mga niluluto. Kaya hindi talaga malayong mangyari na pare-parehas yung lasa ng ating niluluto. Pero kahit ganun pa man ay hindi mo pa rin talaga maiwasan na mag-isip, lalo na kung first time mag-order sa atin ni customer. Sasabi na lang talaga natin kapag nag-repeat order sa atin si customer. Halos yung mga customer namin noon ay customer pa rin naman namin ngayon. May mga nadadagdag nga lang na iba. Very thankful talaga ako dahil hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin talaga nila yung amin pong maliit na negosyo. At yun lamang po yung mga pa-order natin nung Sunday. Kung nagugustuhan nyo po ang ating mga videos ay paki-like and share naman po ito and please invite your friends to follow our page. For orders and inquiries, please message me in my main account or sa atin pong page na Foodie Lab PH. Yun lamang po, maraming salamat. See you again!